Okay, pag-usapan natin ang Ebanghelyo ni Mateo. Pero teka, hindi ito yung typical na kwentong pangrelihiyon na naririnig natin. Isipin mo to, hindi lang siya bastang isang espiritual na libro. Isa siyang matapang na pahayag, isang political manifesto kung tutuusin. Isang deklarasyon na may dumating na bagong hari at may dala siyang isang kakaibang klase ng kaharian. Seryoso? Paano mo nga ba i-announce na may bagong hari? Kung ngayon, di ba, may mga social media campaign, may mga press conference. Pero noon, may sarili silang paraan para sabihing, uy, eto na yung tunay na pinuno. At si Mateo, may sarili siyang, sabihin na nating grand launch o press release para ipakilala si Jesus. So, eto na, sa simula ng Ebanghelyo ni Mateo, wala mo nang himala, walang mga special effects. Ang totoo, nagsisimula ito sa isang parang legal document. Isang birth certificate o isang official resume kung iisipin mo. Isang papel na nagpapatunay na itong si Jesus may karapatan siya sa trono. Siya yung lehitimong Haring Mesiyas. Okay, so umpisahan na nating himayin yung pinakaunang ebidensya na nilatag ni Mateo. Ito yung kanyang genealogy, yung listahan ng lahi niya. Ito raw yung pinakaunang patunay na si Jesus hari talaga. Pansinin mo, sa simula pa lang, dalawang pangalan agad ang binida. David at Abraham. Bakit? Kasi super importante niyan. Yung pagiging anak ni David, yan yung ticket niya sa royal family. Yan yung claim to the throne niya. Tapos yung pagiging anak ni Abraham, kinokonekta naman siya sa pinakaunang pangako ng Diyos sa buong bansa ng Israel. So gets mo? Sinasabi ni Mateo na si Jesus siya yung katuparan ng dalawang malaking pangako. Isang hari at isang tagapagligtas. At ang galing ng pagkakastructure nito hindi ito basta-basta listahan lang ng mga pangalan. Sadyang hinati ni Mateo sa tatlong major chapters, kumbaga, sa history ng Israel. Kitang-kita mo, may pattern, may sinusundan siyang plano, at lahat yon, iisa lang ang tinuturo. So, anong pattern? Well, it's the number 14, 14. Tatlong beses, inuulit ni Mateo na may 14 na henerasyon sa bawat set. At para sa mga original na mambabasa niya, hindi to tsamba. Kasi sa wikang Hebreo, yung mga letra may katumbas na numero. At yung pangalang David, kapag inad mo yung value ng letters niya, ang total, 14. So 3 beses niyang inulit yung numero ni David, yung hari. Ang talina, di ba? Parang secret code na nagsasabing, guys, ito na talaga yung anak ni David na hinihintay nyo. At yung isang point dyan, yung pagkatapon sa Babylonia. Grabe yun, di ba? Yun yung time na parang nawala na lahat para sa Israel. Wala na silang hari, wala na silang kaharian. Pero yun nga ang punto ni Mateo. Kahit dumaan sila sa ganong klase ng national tragedy, hindi naputol yung linya na itinakda ng Diyos. Tuloy pa rin ang plano. At dito pa lalong nagiling interesting. Kasi isipin mo, kung gagawa ka ng resume ng isang hari, di ba pipiliin mo yung mga pinaka-impressive na ninuno. Pero isinama ni Mateo itong 4 na babae, sina Tamar, Rahab, Ruth, at si Bathsheba, yung asawa ni Urias, na let's be real, may mga messy at controversial na background. At hindi pa sila lahat purong Hudyo. So anong sinasabi ni Mateo? Mula pa lang sa simula, yung hari na to at yung kaharian niya para sa lahat. Kasama yung mga outsider, yung mga may kwento, yung mga hindi perfect. So matapos i-layout ni Mateo etong duong napaka-interesting na family tree, biglang may plot twist. Isang krisis na pwedeng sumira sa lahat ng pinatunayan niya. Okay, so si Jose, galing din siya sa linya ni David, ha? At ngayon, may dilema siya. Yung mapapangasawa niya si Maria, buntis, at hindi siya ang ama. Ayon sa batas, pwede niya itong ipahiya sa publiko. Pero dahil mabuti siyang tao, ang plano niya, hiwalayan na lang ng tahimik. Sobrang bigat na desisyon, di ba? Sumunod sa batas o magpakita ng habag. At dyan na pumasok yung divine intervention. May anghel na nagpakita kay Jose sa panaginip para i-explain ang lahat. Huwag kang matakot, Jose. Galing sa Espiritu Santo yan. Bigla yung krisis na resolva. At doon nalaman natin na itong haring to hindi lang siya galing sa linya ng tao, galing din siya sa Diyos. Okay, so established na yung credentials ng hari. Lehitimo siya. Pero ang next question, anong klasing hari siya at anong klasing kaharian ang dala niya? Simulan natin sa pangalan niya, Jesus. O sa Hebreo, Yeshua. Ang ibig sabihin niyan, si Yahweh ay kaligtasan. So nasa pangalan pa lang niya,
nandun na yung mission statement niya. Ang mission niya, iligtas ang mga tao mula sa kasalanan nila. Hindi militar, hindi politikal, kundi kaligtasan. Tapos, may isa pang pangalan na binanggit, isang titulo, Emmanuel. Ang meaning nito, kasama natin ang Diyos. So, kung yung pangalang Jesus ay tungkol sa mission niya, yung titulong Emmanuel ay tungkol sa identity niya. Ang ibig sabihin ng paghahari niya, ang Diyos mismo, bumaba na para makasama natin. Game changer yan. So, dito nagkakaroon ng malaking shift. Yung ine-expect ng mga tao, isang hari na may malakas na army na papabagsakin yung Roman Empire. Pero yung kaharian ng langit na ipinapakilala ni Mateo, iba. Ang otoridad nito, spiritual. At ang pinakamahalaga, umiiral na siya na yon. Ang kalaban, hindi ang Roma, kundi ang kasalanan at kamatayan. At hindi ito paraan para tumakas sa mundo, kundi paraan para baguhin ang mundo mula sa loob. Okay, so anong paki natin dyan ngayon? Bakit to importante sa atin today? Ito yung pinaka-takeaway. Ang kaharian ay hindi lang isang lugar na pupuntahan mo balang araw. Isa siyang otoridad, isang sistema na gumagana na ngayon. Dahil si Jesus ang hari, may bago ng set of values, kingdom values, na dapat nating isabuhay. So hindi ito tungkol sa paghihintay ng mamatay para mapunta sa langit. Tungkol ito sa pagdadala ng kultura ng langit dito mismo sa lupa, ngayon na. So paano to nangyayari sa totoong buhay? Well, una, kailangan mong kilalanin na si Jesus nga ang lehitimong hari. Pangalawa, tanggapin mo yung misyon niya ng kaligtasan para sa iyo. Pangatlo, mamuhay ka na para bang kasama mo talaga ang Diyos araw-araw, dahil yon ang totoo. At pang-apat, isabuhay mo yung mga values ng kaharian niya sa lahat ng ginagawa mo. At ito ang iiwan kong tanong para sa'yo. Kung ang kaharian ng langit ay isang present reality, isang authority na nandito na ngayon, at kung ang hari nito ay dumating para i-challenge at basagin ang mga maling sistema ng panahon niya, ano namang sistema sa paligid mo? Sistema ng injustice, ng kasakiman, ng pagkakanya-kanya ang tinatawag kang basagin ngayon? Isipin mo yan.